So paano ba yan? Panibagong araw, panibagong vlog na naman para sa akin. So ngayong araw na to, stay in ang mga amo ko at kailangan kong maglinis ng sasakyan namin dahil aalis sila ng ilang araw papunta sa China. May iiwan na naman akong mag-isa dito sa Hong Kong. At bukod doon, kailangan kong magluto ng tanghalian at hapunan para sa mga amo ko. Yun nga lang, medyo kailangan kong bumili lang ng kaunting kakailanganin ko at hindi sobra sa kung anong iluluto ko. Konti lang yung binili ko kasi sabi ng amo ko nga lang kay konti lang daw ang bilhin ko. So, dalawang klaseng gulay lang. Tapos yung bean sprout para sa akin. Muli, bago nga po pala ang lahat, ako nga po pala si Rona, isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Samahan niyo po muli ako sa aking simpleng pamumuhay bilang isang katulong dito sa Hong Kong. Hindi rin po dyan mawawala ang pagsundo at paghatid ko sa alaga ko sa kanyang mga activity. Kaya tara, samahan niyo po ako sa maghapon. Good morning! Today ay panibagong vlog na naman para sa araw na to. Ngayon ay duty ako sa trabaho at maaga akong gumising. Nahatid ko na rin ang aking alaga sa kanyang school bus papasok sa eskwela. At ngayon naman ay nag-aantay ako sa paggising ng mga amo ko. Habang nag-aantay ako ay iinom po muna ako ng kape at tatambay sa kwarto ko. Ngayong araw na to ay araw din ng paglilinis ko ng aming sasakyan. So hindi naman po nagtagal ay naririnig ko na ang gising na ang mga amo ko at nung marinig ko nga po gising na sila ay dahan-dahan ko pong inasikaso. Ito naman pong cart na gagamitin ko sa paglilinis ng sasakyan. Stay in nga po pala ang amo kong lalaki ng ilang araw na at bago nga po ako lumabas ng bahay, tinanong ko siya kung gusto niya na pong kumain ng almusal. Pero ang sabi ng amo ko, hindi pa nga siya nagugutom kaya tinanong ko kung okay lang ba na maglinis muna ako ng sasakyan at pumayag naman ang amo ko. So bali sa amo ko pong babae at saka sa amo ko pong lalaki, hindi ko po sila parehas na pinaghahandaan ng almusal dahil ang amo ko pong babae ay hindi kumakain ng umagahan. Pagkagising po nito, iinom lang ito ng maligamgam na tubig at dediretso na sa pag-aasikaso papasok sa opisina. So bali tuwing araw po ng Miyerkules ako talaga naglilinis ng aming sasakyan at isang beses lang po sa isang linggo. Sa paglilinis nga po pala ng sasakyan, lalo kapag stay in po ang mga amo ko, ginagawa ko rin po ito para po kahit papaano malibang ako gawa nga na maghapon kong kasama sa bahay ang amo ko. So, ang bahay po namin ay hindi naman po ganun kalakihan at hindi rin po ganun karami ang gamit sa loob ng bahay. So, limitado lang po yung mga nililinis ko kapag andyan ang amo kong lalaki. So, isang way ko na rin po ito para kahit papaano hindi ko ma-feel yung pagkabagal po ng andar nung oras sa maghapon. Sa ngayon, hindi rin naman po ganun kadumi yung aming sasakyan dahil nga nilinis ko lang ito nung nakakaraan. Pero dahil nga rin po pupunta ang mga amo ko sa China at gagamitin nila ito, kailangan ko pong masiguro na malinis ito bago nila ito gamitin papunta sa China. Pagkatapos kong maglinis ng sasakyan, babalik ako sa taas at pagbalik ko nga po sa taas, wala na ang amo kong babae, pumasok na sa opisina. Doon ko naman po aasikasuhin ang pagluluto po ng magiging almusala ng amo kong lalaki. Nung matapos ko nga po ang paglilinis ng aming sasakyan, niligpit ko na po yung mga ginamit ko at i-check yung sasakyan namin kung may naiwan ba ako. Pagkatapos po ay dumiretso na po agad ako ng uwi. Dito kasi po pag naglilinis ako ng sasakyan, hindi ako mapakali gawa nga po na baka may kailangan yung amo kong lalaki na kailangan niya po ng tulong ko. Pagkapanik ko nga po dito sa ground floor, chinek ko po muna yung mailbox ng mga amo ko at kinuha yung mga sulat. Pagkakuha ko naman po ng mga sulat, ay bumalik din naman po ako sa aming bahay.
Pagkapasok ko nga ng bahay namin ay may kausap ang amo kong lalaki sa telepono, so hindi na lang po muna ako dumiretso sa sala at inasikaso ko munang ligpitin itong mga ginamit ko sa paglilinis ng sasakyan. Kapag may kausap ang amo kong lalaki sa telepono kaya ka-video call, hindi po ako pwedeng pumunta sa sala o sa mga kwarto dahil nga maaabala ang amo ko sa kanyang tawag. At dahil nagugutom na nga ako ng mga oras na to, nag-decide na lang ako na mag-roast ng isang pack ng sweet potato. So, bali pakukuluan ko lang po muna ito ng mga 20 minutes at pagkatapos niyan, at saka ko siya papahira ng onting olive oil at i-air fryer. At habang pinapakuluan ko nga yung sweet potato na kakainin ko para sa almusal, sinilip ko rin kung pwede kong kunin yung mga labahin para makapaglaba ako, para maisampay ko na at matuyo. Mahirap kasi na matenga yung mga trabaho ko kasi sa huli ako rin naman ang gagawa at mahihirapan kapag hindi ko to nagawa ngayong araw na to. Bukod doon, magluluto pa ako ng tanghalian, hapunan at saka susunduin ko pa ang alaga ko. Makatapos nga ang 20 minutes, eto nga at naboil ko na yung sweet potato ko, isasalang ko na lang. Pero maya maya nga lumapit sa akin ang amo kong lalaki para sabihin na nagugutom daw siya. At tinanong ko kung anong gusto niyang kainin. Sinabi naman niya na gusto niya daw ng isang pirasong sea cucumber at saka buns. So ininit ko muna sa microwave dahil galing sa freezer. After nun, in-air fryer ko yung buns tapos pinakuluan ko ng kaunti yung sea cucumber. Bali, 5 minutes ko lang pinakuluan yung sea cucumber. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. Binigyan ko ng sausawan yung amo kong lalaki, ng wasabi at saka soy sauce. And then, isinerve ko na sa kanya. Sa akin naman po, bali gumawa po ako or nagtimpla po ako ng black coffee na nilagyan ko po ng kaunting almond milk. Tapos, sweet potato po at saka boiled egg. So, ganito po ang routine ko kapag stay in ang amo kong lalaki. Hindi basta-basta pwedeng maglinis. Kailangan antayin ko yung oras ng pagkakataon na pwede akong gumalaw sa sala at saka sa mga kwarto. Medyo maaga pa naman po ng mga oras na to kaya okay lang din na medyo matenga ako, pero habang nakatenga nga po ako, iniisip ko na yung mga gagawin ko. Gawa nga po na magluluto pa ako ng lunch ni sir at saka ng hapunan. Nung makatapos po kaming kumain ng amo kong lalaki, niligpit ko na po at nakahanap po ako ng pagkakataon na makapagsampay ng damit sa balcony. And then nag-utos po yung amo kong lalaki, kaso pagka-utos niya po sa akin, may tumawag po agad sa kanya. Hindi ko po na-clarify yung inuutos niya kasi medyo na-confuse ako. So nag-antay ako saglit pero medyo natagalan kaya ako na po yung nag-decide sa sarili ko at i-message na lang yung amo ko pagbaba ko. Bago ko nga pala gawin yung inuutos ng amo kong lalaki, iintayin ko muna yung reply niya. Kaya ang ginawa ko po, dumiretso ako sa supermarket para bumili ng gulay na lulutuin ko para sa hapunan nila at para din sa tanghalian ko. Ngayong araw na to ay nagkikrave ako sa toge, kaya bibili ako ng isang pack ng toge tapos ibibili ko na lang din ng 2 pack na gulay yung mga amo ko. 2 pirasong pack naman ng spinach ang binili ko sa mga amo ko. Nakita ko rin itong sale kaya ito na yung kinuha ko. Sabi ng amo kong lalaki, konti lang daw ang bilhin ko. So, 2 klaseng gulay lang. Tapos yung bean sprout para sa akin. Dito, inuna kong bayaran yung para sa mga amo ko dahil hiwalay kong babayaran yung para sa akin. Naka-food allowance po kasi ako ng breakfast at saka lunch. So, hindi ko po pwedeng galawin yung para sa mga amo ko. Pagkatapos ko naman pong mabili yung mga kailangan kong bilhin, bigla pong nag-message yung amo kong lalaki at bago nga ako umuwi ng bahay, dadaanan ko yung inuutos niya. Magpabook ng 1 oras para sa golf niya. Pero dito lang naman sa building namin. So ayun nga, nag-utos kasi yung amo kong lalaki na wag na po kaming pumunta sa Olympic dahil nga malayo. So dito na lang kami mag-golf ng alaga ko sa building namin. Kanina na-confuse ako kung umaga ba o mamayang hapon kasi nga aalis yung alaga ko kasama ng nanay niya. Sinabihan naman ako ng amo ko na bago daw po umalis, kaya ito dadaanan ko na muna. 1 to 2? Booking the... Yeah, booking the stimulator golf. Wala na siyang available na time para sa stimulator ng alaga ko sa golf. So, sasabihin ko sa amo ko na wala nang available schedule. I mean available time. Thank you.
Matapos ko naman gawin yung inuutos ng amo kong lalaki, umuwi agad ako para naman sabihin sa amo ko na hindi ko nga napa-schedule yung aking alaga. So pagpasok ko uli ng pintuan, narinig ko may kausap na naman yung amo kong lalaki. Kaya syempre sa kusina lang uli ako pwede. Kaya ang ginawa ko, nagluto na ako ng maaga para sa lunch ng alaga ko at para na rin sa amo kong lalaki. So sa mga ganitong sitwasyon po, wala akong matatapos na trabaho. Kaya ang ginagawa ko, paunti-unti, sinisilip ko yung amo kong lalaki, tinitignan ko siya at binibigyan niya naman ako ng pagkakataon para gawin yung mga kailangan kong gawin paunti-unti rin. So habang nagluluto nga po ako, sumisilip-silip ako, pumupunta-punta ako sa kwarto nila, bali naligpit ko na nga po yung higaan nila at natiklop yung mga damit na pinaghubara ng amo kong babae. Kahit paano nagagawa ko naman ng maayos yung trabaho ko, kaya dito muna ako magfo-focus sa lulutuin kong lunch nila mag-ama. So bali magluluto na lang pala ako ng fried rice para sa kanilang mag-ama at saka magpiprito ng itlog. Lalagyan ko na lang ng seaweed at saka magigisa ako ng gulay para sa kanilang mag-ama. Para naman sa aking lunch, mamaya ko na lang ito lulutuin pagbalik namin ng alaga ko. So bali natapos ko na nga yung pagluluto ng itatanghalian ng mag-ama, susunduin ko muna yung aking alaga at saka ko ipagpapatuloy yung pagpe-prepare ng iluluto ko sa hapunan nila at saka yung para naman sa lunch ko. Susunduin ko naman yung alaga ko. Katatapos ko lang magluto ng lunch niya. Upo muna ako dito kasi antayin ko yung pagdating ng alaga ko. Pagkatapos akit kami sa taas. Hindi ko pa nasasabi sa amo ko na hindi ako nakapagpabook ng stimulator para sa kanya. Kasi nga busy yung amo ko sa meeting. Pagkabalik namin ng alaga ko, doon na lang po ako nagprito ng itlog, pinaibabaw ko sa fried rice niya, maya-maya pinakain ko na. Pagkakain ng alaga ko, hindi na po kami masyado nagpahinga, diretso na agad kami paalis para po pumunta sa activity niya dahil meron po siyang 1 oras na math class bago po sila umalis ng kanyang mami. So bali mag-aantay po ako sa kanya ng 1 oras. So pagkakataon ko na po ito para makapagpahinga at dito ko po sinisingit yung pag-e-edit ng mga videos ko habang nag-aantay sa alaga ko ng 1 oras. Pagkatapos naman ng kanyang 1 oras na klase, tinawagan naman namin ang amo kong babae para sabihin na on the way na po kami papunta sa opisina niya. So pag Miyerkules po, pagkatapos ng klase niya, ang normal na schedule po namin, meron pa po kaming golf na 1 oras. Pero dahil nga aalis sila ng mami niya, kinancel po namin yung golf niya para po sa 1 oras. Tapos na yung alaga ko sa math class niya. Andito kami sa office ni ma'am kasi kailangan kong dalhin yung alaga ko para dalhin ni amo sa Chungkwan O kasi kailangan ayusin ng alaga ko yung ID niya. So, hinatid ko siya dito, nag-aantay kami ng alaga ko. Pagkatapos nito, uwi na naman ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, andun si sir. Pauwi na ako, nahatid ko na yung alaga ko kay ma'am. Tsaka naibigay ko na rin yung mga papelas na kailangan nila para sa pag-aayos ng ID ng alaga ko. Pagkatapos ko ngang mahatid yung alaga ko sa amo kong babae, dumiretso na ako ng uwi dahil aasikasuhin ko yung lulutuin ko para sa hapunan nila. So dahil nga hapon na, wala pa rin akong nalilinis masyado sa loob ng bahay, dito gagawan ko na ng paraan para kahit papaano makagawa ako ng kaunti bago umuwi ang amo kong babae. Kaso nga lang, pagpasok ko uli ng bahay, may kabidyo ko lang amo ko at kami. Kaya napatigil na naman ako sa loob ng kusina namin. Ako nagsimula talagang magluto na para sa hapunan nila. Bago nga ako magsimula magluto, nakatanggap ako ng message mula sa amo kong babae na wag na raw masyadong damihan ang aking iluluto para sa hapunan dahil nga
medyo hindi naman siya ganun daw kagutom. So bali ang gagawin ko habang kumakain sila, dun ko po lilinisin yung toilet room at saka yung medyo parte ng sala namin. Sa ngayon, wala akong magawa sa paglilinis, gawa nga na may meeting palagi ang amo kong lalaki. Pero kung ganito uli ang mangyayari kinabukasan, magpapaalam ako sa amo kong lalaki na makapaglinis ng mas maaga bago siya magkaroon ng meeting. Mahihirapan kasi ako dahil bukas hanggang alas 7 ang activity ng alaga ko. So, kailangan talaga maaga akong makapagsimula sa paglilinis. Habang nagluluto naman ako, nagulat ako at biglang dumating yung amo kong babae. Sinabihan niya din ako na kung tapos na daw akong magluto, i-prepare ko na sa lamesa. At habang unti-unti ko ngang dinadala sa lamesa yung mga pagkain na inihanda ko para sa kanila, sinabihan ako ng amo ko na ibasta ko daw yung luggage na gagamitin nila. Muli, eto nga po pala ang aking buhay bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong.